Panay ang sip-sip ni Leah sa lollipop na nasa loob ng bibig, habang ang focus ay nasa monitor ng computer na nasa harapan. Kahit anong pagre-review ang gagawin niya, hindi pa rin niya makita kung saan nagsusuot ang magaling niyang asawa. Isang linggo nang nakalipas na magpaalam ang asawa niyang si Vince Del Gracia na may trabahong tatapusin. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito tumatawag sa kanya. Commander, kanina ka pa pinatawag ni General dahil hindi mo na daw ginagawa ang pinag-uutos niya. Sabi ng isang tauhan niya. Hindi naman bumaling ng tingin si Leah. Bagkus, muling pinanood ang CCTV na nakuha niya sa building kung saan nagtungo ang asawa. Commander, sabi ni General na gawin mo na daw ang gotcha. Hiyaw pa ni Leah nang makita kung anong room ang asawa niya. Hindi niya pinapansin ng tauhan, bagkus, kinuha niya ang baril sa loob ng cabinet at saka lamang lumabas nang walang napapansin. Sumakay si Leah sa kanyang baby motorbike at saka ito pinaharurot ng mabilis. Siya, si Leah Tuazon. Isa siyang commander at nagtatrabaho ng marangal sa gobyerno. May asawa siyang baliw na kailangan niyang bantayan upang wag itong gumawa ng kalokohan. O mas malinaw na kailangan niya itong bisitin sa kanyang misyon tulad ng panggugulo dito at tatapusin niya na dapat ang misyon na yon. Si Vince ang asawa niya ay isang mafia boss. Oo, mafia boss. Hindi niya maaaring kampihan ang kanyang asawa kapag nakagawa ito ng mali. Kaya naman walang personalan kung minsan ay binabaril niya ito. Pagdating ni Leah sa hotel, kung nasaan ang asawa niya, ay mabilis siyang hinarangan ng isang security. Ma'am, bawal po kayo dito. Bakit ako bawal? May bibisitahin lang ako. Aniya sa matanda. Hindi po talaga pwede, ma'am, dahil ang buong hotel po ay nakabook. Papadaanin mo ba ako? O ako mismo magpapasabog sa ulo mo? Baka hindi mo ako nakikilala. Kung ganon, magpapakilala ako sa'yo. Natakot naman ang security guard, kaya naman hinayaan niyang makadaan si Leah. Sa bukana pa lang ng lobby, nagkalat na ang mga tauhan ni Vince na siyang asawa niya. Yumuko pa ang mga ito nang makita siya at mabilis na lumapit ang kanang kamay ng asawa na si Aga. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito, Leah. Magagalit si Vince kapag nalaman niyang nandito ka. Magagalit? Hindi ba dapat ako ang magalit dahil ilang araw niya na ako hindi inuwian? Tapos malalaman ko na nandito lang pala yung hayop na yan? May misyon lang kami, kaya hindi kanya matawagan. Huwag ka magpaliwanag dahil ayoko marinig. At ang gusto ko, makausap pa yung asawa ko. Pero nasa misyon siya ngayon. Pigil sa kanya ni Aga nang magsimula ng maglakad si Leah patungong elevator. To the rescue naman ng dalawang lalaki na sina Ivan at Zeus. Leah, hindi ka pwede sa taas. Huwag niyo akong pigilan kung ayaw niyo mabutas yung mga pantog niyo. Pagbabanta ni Leah sa mga kaibigan. Wala nang nagawa sina Aga, Zeus at Ivan, kundi hayaan ang babae na tumungo sa huling palapag. Napadasal na lamang ang dalawa na sana ay hindi magkaroon ng malaking kaguluhan sa pagitan ng mag-asawa. Dire-diretso lamang si Leah nang makapasok sa huling palapag ng building. Ang unang bumungad sa kanya ay ang tili ng boses ng babae. Para ba itong inaasinan dahil sa tili nito? Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa pinanggagalingan ng boses. Nandilim bigla ang paningin ni Leah na makita ang asawa na minamasahe ang likuran ng isang babae na hubot-hubad. Bigla niyang kinasa ang tanga na baril. Huli na nang mapansin siya ni Vince na bigla na lamang pinaputokan nito. What the hell? Malakas na sigaw ni Vince na nagtatago ngayon sa ilalim ng kama. Ang kasama naman niyang babae ay nanginginig na sa takot habang yakap ang sarili. Leah!
Nauutal pang sabi ni Vince nang makita ang madilim na mukha ng asawa. Ako nga, kaya pala hindi ka umuwi na ilang araw. Dahil dito? Kaya pala nagtatago kang hayop ka? I can explain, okay? Ibaba mo na yung hawak mong baril at makinig ka sa akin. Utos pa ni Vince, ngunit hindi nakinig si Leah. Bagkus, kinuha niya ang isang maliit na patalim sa kanang tagiliran at lumapit sa babaeng nakahiga sa malaking kama. Anong gagawin mo? Subukan mo lang na lumapit sa akin. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Pananakot pa ng babae, kaya mas lalong nagdilim ang mukha ni Leah. Ako? Mabubulok sa kulungan? Bago ka pa makapagsumbong, baka na ilibing na kita ng buhay. Leah, stop it. Magpapaliwanag ako sa'yo, okay? Kaya bitiwan mo na yung hawak mo na patalim at umuwi na tayo. Akmang hahawakan ni Vince ang asawa nang sa kanya isaksak ni Leah ang tanga na patalim. Mabuti na lang at mabilis na umiwas si Vince. Kaya nadaplisan lang siya sa kanyang braso. Huwag kang lalapit sa akin. Pagbabanta pa ni Leah. Love, magpapaliwanag ako, okay? May dahilan kung bakit ako nandito. Kaya sana pakinggan mo naman ako. Huwag kang uuwi sa mansyon. Dahil makikita mo ng maaga si San Pedro. Kapag nakita ko ni anino mo sa labas ng mansyon, sisiguraduhin ko hindi ka nasisinaga ng araw. Saka na naglakad paalis si Leah nang walang lingon-lingon. Panay naman ang tawag ni Vince sa kanya, ngunit hindi na talaga lumingon si Leah sa asawa. Sumalubong pa sa kanya si Aga na may pag-aalala ang muka, subalit dinaanan lamang siya ni Leah. Hanggang sa sumunod si Vince at hinarangan siya ng mga tauhan niya. Boss, hayaan mo muna magpalamig ng ulo si Madam. What? Bakit ko naman hahayaan na lumambig ang ulo niya? Hindi niya ako hinayaang magpaliwanag. Kasi nga boss, kasalanan mo naman. Dahil kung umasta ka parang wala kang asawa, hindi ka kaya umuwi ng ilang linggo at ni tinawagan man lang hindi mo ginawa. Sermon ni Aga sa binata na natahimik. Siya si Vince Del Gracia. Isa siyang mafia boss, kung saan ang nagpapalakad at nagbebenta ng mga iligal na armas. Ang babaeng natatanging kaya siyang saktan ay ang asawa niya na si Leah. Buisit. Sabihan mo ang lahat na tapos na ang misyon natin. Patayin niyo ang babaeng nasa silid na yon. Walang awang utos ni Vince sa mga tauhan niya bago umalis ng hotel. Pumasok si Leah sa trabaho ng mugto ang dalawang mata. Pinagtaka pa ng kasamahan niya ang itsura dahil kilala siya ng mga ito na matapang at palaban. Ano nangyari? Bakit mugto ang mga mata mo? Nag-away na naman kayo ng asawa mo? Tanong ng kaibigan niya na isang general. Huwag mo nga ipaalala sa akin ng demonyong yan. Hindi ko na siya gusto pang makita. Nag-away na naman kayo? Sabi na kasing hiwalayan mo na yan. Hindi siya bagay sa isang tulad mo. Sino naman ang bagay sa kanya? Ikaw. Hasik naman ang isa pang babae na kapapasok lang sa loob ng opisina. Pwede ba ha, Carla? Huwag mong sirain ang imahe ko kay Leah. Totoo naman kasi na hindi bagay sa kanyang asawa niya. Palagi na lang natin siya nakikitang umiiyak. Manahimik ka nga, buisit ka. Lalo mo lang pinapasakit ang ulo ni Leah. Lumapit naman sa kanya ang kaibigan at tinapik ang kanyang likuran. Si Carla, ang isa sa kaibigan ni Leah sa trabaho. Ganon din sa mga kasama nilang si Teo, ito naman ang general ng grupo nila. Nag-away na naman ba kayo? Anong pinag-awayan nyo? Di ang pagiging babaero ng asawa niya. Sabat naman ni Teo, bago na upo sa sofa na malapit sa dalawa. Huwag kang judgmental. Hindi mo naman alam talaga ang totoong nangyari. Naiinis ka lang kasi asawa niya na ang gusto mong babae. Oo, gusto ko si Leah. Pero hindi ko ugali ang manira ng relasyon. Ang sinasabi ko lang dito, bakit lagi niyang sinasaktan ng babaeng to? Kawawa naman. Katwiran ni Theo. Natural lang naman sa mag-asawa.
Ang masama, yung niloloko ka ng asawa mo tapos hinahayaan mo lang. Saad naman ni Carla, kaya mas lalong umiyak si Leah. Niloko ka ng asawa mo? Nadatnan ko kasi siya na may ibang babaeng kasama sa hotel. Ilang linggo na kasi siyang di umuwi kaya naman napagpasyahan ko na hanapin siya pagkatapos nalaman ko na nasa isang hotel pala siya. Abatang walang yang asawa mo? Tinanong mo ba kung sino yung babae? Baka naman kasi kaibigan lang. Kaibigan? May kaibigan pa nakahubad? Mas lalo lamang nanlaki ang mga mata ni Theo at Carla dahil sa sinabi ni Leah. Hindi na sila kumibo dahil hindi naman nila alam kung ano ang dapat na sasabihin. Maski kasi sila, hindi alam kung ano bang dapat ipapayo, kung iiwan ba nito ang asawa o hayaan na pakinggan ang paliwanag nito. Nawala ang tensyon nila kay Leah nang pumasok sa loob ng opisina ang isa sa kasamahan nila na humahangos. Commander! Huminga ka nga muna bago ka magsalita. Ani Carla sa tauhan nila. May isang lalaki na nagwawala sa labas at hinahanap ka, Commander. Dito pa lang, alam na nila kung sino ang lalaking nagwawala sa labas. Anong gagawin mo ngayon dyan? Nasa labas yung asawa mo. Tanong pa ni Carla sa babae. Hayaan niyo siya sa labas. Huwag niyong papasukin dito. Madiin na sabi ni Leah. Nagpupumilit pumasok ang lalaki sa labas. Di barilin niyo kapag nagpumilit na pumasok sa labas, wag na wag yung hahayaang makapasok dito kundi kayo malilintikan sa akin. Pagbabanta ni Leah sa kanyang tauhan, nanamutla naman at sumunod. Sigurado ka ba na hindi mo haharapin ang asawa mo? Parang hindi mo naman kilala ang lalaking yan. At hindi basta susuko yan pagdating sa'yo. Sabi naman ni Carla. Hayaan niyo siya sa labas. Yung hayop na yan, ang kapal na mukha niya magpakita pa dito matapos ang ginawa niya sa akin. Subalit nagulat sila nang makita si Vince sa harap ng pintuan ng opisina ni Leah. Magulo ang buhok, may pasa sa labi at nangingitim ang ilalim ng mata. Love, can we talk please? Tumayo naman si Theo upang lapitan ng lalaki. Bago pa niya mahawakan ito, bigla na lamang siyang lumagapak sa sahig. Do not touch me. Vince, anong kalokohan ang ginagawa mo? Na pati kaibigan ko sinasaktan mo. Galit na sabi ni Leah sa asawa at saka nilapitan si Theo upang tulungan nitong makatayo. Nagtagis naman ang mga bagang ni Vince nang makita ang ginawa ng asawa. Dahil sa pagkakataong ito, siya ang may kasalanan. Kaya naman pinili na lamang niya ang tumahimik. Siya ang may kasalanan kung bakit palagi na lamang sila nag-aaway. Dahil yun sa uri ng trabaho na meron siya. Mag-usap muna tayo. Wala akong oras na makipag-usap sa'yo dahil marami pa akong trabaho na kailangang ayusin. Sinenyasan niya ang kaibigan niya na lumabas muna ng opisina para hindi na madamay ang mga ito. Please, gusto ko lang magpaliwanag sa'yo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mali ka ng iniisip ng gabing yon. Mali ang iniisip? Na ano? Hubad ang babae na yun habang minamasahe mo? Paano kung magpamasahe kaya ako sa ibang lalaki? Ikatutuwa mo ba, ha? Mas lalong hindi nagustuhan ni Vince ang sinabi ni Leah, kaya naman nandilim ang mukha nito. Ngayon naman nagagalit ka, pero hindi mo makita ang ginagawa mo. Visit yung trabaho mo kung tutuusin. Dahil bakit kailangan mong gawin ang bagay na yun? Pwede ka naman magtrabaho na hindi ginagawang nakakasakit sa akin. Pero ganito mo ako nakilala. Mas lalo lamang nadismaya si Leah dahil sa sinabi ni Vince. Ano nga ba ang aasahan niya sa lalaking walang emotional intelligence? Bakit nga ba niya pinakasalan to? Dahil lamang sa kanya, sa pagbabanta na ipapalaglag ang bata noon na gawa-gawa lang. Ito na marahil ang kabayaran sa nagawa niyang kasalanan noon. Hindi naman porket nakilala kita ng ganyan, ay habang buhay ka ng ganyan. Hindi mo ba minsan naisip na hindi na tama? Hindi mo man lang ba ako naiisip, ha? You bring this upon you, Leah. Dahil buhat sa Paul, hindi tayo nagpakasal kundi mo ginawa ang kalokohang yon. Dito lamang nagising ang natutulog na utak ni Leah.
Ganun ba? So ako din ang makakapagpatigil ng walang kwentang relasyon na to, di ba? Anong ibig mong sabihin? Puno ng pagtataka ngayon ang mukha ni Vince. Subalit hindi na nagsalita pa si Leah at kinuha na lamang ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hello? Yes, attorney. Pakiayos na lang ang annulment papers. Gusto ko nang mapawalang bisa ito sa lalong madaling panahon. Salamat. Puno ng sakit na humarap si Leah sa asawa niya na nanlalaki ang mga mata. Pero hindi rin nagtagal, nagbalik sa dati ang mukha ng asawa. Ang walang emosyon at saka sinabayan ng mga tingin ni Leah. Happy? Kung ang kagustuhan ko na mapabuti bilang asawa mo ay kalabisan sa'yo, mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Total, sa akin naman talaga nagsimula ang lahat ng to. Malamig na sabi ni Leah at saka lumabas sa sariling opisina. Bumagsak muli ang mga luha niya. Mabuti na lamang at andun si Teo upang yakapin siya at aluhin. Hindi siya nagawang sundan ng asawa. Ang alam lamang ni Leah ay umalis ito ng walang pasabi. Tama ba yung ginawa ko? Ayoko siyang hiwalayan pero hindi ko na rin kaya ang ginagawa niya sa akin. Tama lang, napiliin mo muna ang sarili mo. Kung di ka pa niya kayang mahalin ngayon, hayaan mo siya. At baka balang araw, may isip niya rin kung gaano ka kahalaga. Sagot naman ni Teo. Sana nga, hindi ko na kayang ginagawa niya sa akin dahil masyado na namin nasasaktan ng isa't isa. Nandito naman kasi ako. At bakit ba ang hirap sa'yo na makita ako, ha? Biro pa ni Teo upang pagaanin lamang ang pakiramdam ng kaibigan. Kahit na may pagkatotoo ang sinabi niya. Ngumiti naman si Leah at sinuntok ang braso ng lalaki dahil sa mga biro nito. Kung ano-ano sinasabi mo, tama na nga at magtrabaho na tayo. Ayoko na munang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Mahirap man para kay Leah ang ginawang desisyon, ay kailangan niya itong panindigan alang-alang sa magulong relasyon nila ni Vince. Mabuti pa ngang hindi na muna sila magsasama at magkikita upang maisip din ito mga pagkakamali at pagkukulang. Dahil siya si Leah at hindi niya hahayaan na umiyak pa dahil sa lalaki na hindi man lang makita ang halaga niya. Hindi siya sumalo ng bala upang iyakan lamang ang lalaking walang pakiramdam dahil mas gugustuhin na lamang niya mamatay sa tama ng bala kesa sumakit ang puso niya dahil sa sama ng loob. Sisiguraduhin niya na si Vince ang babalik at magmamakaawa sa kanya na balikan niya. Panay naman ang inom ng alak ni Vince sa pamamahay ng kanyang mga kapatid. Hindi kasi niya matanggap na hiwalay na sila ng asawa niya sa loob lamang ng ilang araw. Nais niyang ayusin ang relasyon nila, subalit kinain siya ng pride. Kung mahal mo ang asawa mo, subukan mo siyang kausapin. Kung kailangan mo lumuhod sa harapan niya, gawin mo, kesa pinapatay mo yung atay mo sa alak. Sabi ni Cole sa kanya. Hiwalay na kayo ng asawa mo? Walang iya, Vince. Pinakawalan mo ang Diyos ang asawa mo na astig. Tanga mo. Panunuya naman ni Days na kapapasok lang ng mansyon. Pwede ba manahimik kayo? Hindi kayo nakakatulong sa sakit ng ulo ko. Gago ka kasi. Iniwan ang asawa mo. Hindi ka marunong mag-alaga kaya iniwan ka. Isang malaking sampal sa pamilya natin na ikaw mismo ang hiniwalayan. Sabi naman ni Trey, kasama ang asawa nito. Hindi nyo alam ang kwento, kaya sana wag kayo magsasalita. Alam namin ang nangyari dahil sa madaldal mong tauhan. May punto naman talaga ang asawa mo. Sa tagal nyo naman mag-asawa, ni minsan ba talaga inisip mo siya? Saad naman ni Troy. Alam niya na naging mabait ako. Hindi naman sapat ang pagiging mabait mo kung wala kang pakialam sa asawa mo. Lalo na sa nararamdaman niya. Paano kung siya ang gumawa ng misyon mo? Kaya mo bang tanggapin? What the hell? Mamamatay muna ako bago siya mahawakan ng ibang lalaki. Galit na tura ni Vince sa sinabi ni Cole. Too late, dahil panigurado na dadami ang magiging kaagaw mo sa asawa mo ngayon. Lalo pa na malaman ng lahat na single na siya. Gumawa ka lang ng sakit ng ulo mo, Vince.
Iiling-iling pang sabi ni Brett na kapapasok lang sa loob ng mansyon. Mas lalong nagtagis ang bagang ni Vince nang maisip kung paano landiin ng ibang lalaki ang dating asawa. Gusto na niyang makapatay sa isipan pa lamang yun. Para bang gusto niyang kunin ngayon si Leah at ikulong sa mansyon nang walang makakita rito. Hindi ba may gusto sa kanya ang kaibigan niya na general? Di binigyan mo lamang ng chance ang kaibigan niya na mapalapit kay Leah. Tanga mo, Vince. Di mo talaga naisip ang mga posibilidad na maaaring mangyari once na naghiwalay kayo? Shut up! Ikaw ang bahala. Basta binalaan ka namin ng mga kapatid mo. Nasa iyo, kung ilalaban mo ang karapatan mo, oops! Wala ka na palang karapatan. Panunodyo pa ni Brett bago ito umalis sa sala at iniwan ng mga kapatid niya. Basta, ang sinasabi namin sa'yo, isa kang tanga. Napakawala ng asawa mo. Kahit na alam mong, ang dami mong makakalaban dyan. Ang mga babae natin ay sa atin lang. At wala ni numan ang dapat makakuha sa kanila. Pagpapaalala ni Trey. Mas lalo lamang nilagok na parang tubig ni Vince ang alak na nasa harapan. Nagiinit ang ulo niya sa isipin na maaagaw sa kanyang asawa. Kailangan niyang bantayan ng asawa sa mga hayop na magtatangka na agawin nito. Dahil papatay siya kapag may sumubok na hantilin ang dulo ng daliri ng asawa niya. Sa may kagubatan, kung saan naghahanap ng ebidensya si Leah sa kasong hinahawakan ngayon. Wala kasi ang dalawang gaganyang tauhan na sina Zoe at Ivy. Busy ang mga ito sa kani-kanilang mga sariling buhay. Kaya naman, siya ang gumawa ng trabaho. Sa tingin mo, anong kinamatay ng mga babaeng to? Tanong pa ni Carla sa kanya. What do you think? Hindi ko rin alam kung anong kinamatay nila. Pero wala silang kahit anong pasa sa katawan. Pero halos pareho lang ng pagkamatay. So, ano kaya ang motibo ng pumatay sa kanila? Muling pinag-aralan ni Leah ang mga bangkay sa harapan niya. Wala naman itong pinagkaiba at halos namatay ng iisa lamang ang posisyon. Hindi ko alam, pero kung ano man ang motibo ng kriminal, magaling siyang killer. Mauuna na ako upang pag-aralan pa ang tungkol dito. Dumiretso na si Leah sa sasakyan na bigla na lamang may humilas sa kanya at persahang isinandal sa puno. Napapikit si Leah nang maramdaman niya ang sakit ng likuran dahil sa impact. Ano sa palagay mong ginagawa mo, ha? Aniya kay Vince. Amoy niya pa ang alak sa bibig nito nang huminga ito sa mismong pagbumuka niya. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Paano mo ko nakakayang hindi ka usapin, ha? Lasing ka. I'm not. Lasing ka, Vince. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Lasing ka. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba naghiwalay na tayo? Ano pang ginagawa mo dito? No. Hindi tayo naghiwalay dahil akin ka pa rin. Tila nababaliw na sabi ni Vince na lalong nagpainit sa ulo ni Leah. Nababaliw ka na. Matagal na tayong hiwalay. No, hindi ako papayag na basta mo na lang akong iwan. Bakit kasi hindi mo pa ako mapatawad, ha? Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin? Itinulak siya ni Leah sa pamamagitan ng isang kamay ng babae. Sa likuran nila ay naroon si Theo na masama ang tingin kay Vince. Ayan naman pala ang aso mo. Bakit hindi mo kaya sabihin na nag-uusap pa tayo? Maangas na sabi ni Vince na lalong nagpagalit sa mukha ng dalaga. Bakit naman niya gagawin yun, Delgracia? Asawa ka pa ba? Sa pagkakaalam ko, isa ka na lang ex-husband. Huwag mo kong umpisahan dahil kaya kitang patayin sa isang pitiko lang. Wala akong pakialam kung isa ka pang general. Dumagundong ang boses ni Vince sa lugar. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Hindi kami bingi at saka pwede ba umuwi ka na? Naiiritang sabi ni Leah at naglakad patungo kay Theo nang pigilan siya ni Vince. Sasama ka sa kanya? So, may kailangan pa ba tayong pag-usapan? Pero asawa mo ko. Dating asawa. Umuwi ka na, Delgracia, dahil wala na tayong dapat pag-usapan. Kapag humakbang ka patungo sa kanya,
Ibig sabihin pinipili mo siya. Pagbabanta pa ni Vince na nagpatuod kay Leah. Puno ng sakit ang mga mata ni Leah habang nakatingin kay Theo. Tumango naman si Theo at inabot ang kamay upang sa kanya sumama. I'm warning you again. Kapag sa kanya ka sumama, sisiguraduhin ko na hindi mo na siya makikita ulit. Humakbang ang mga paa ni Leah patungo kay Theo nang humarap si Vince sa kanila. Hindi ako nagbibiro, baby. Dahil kapag pinagpatuloy mo ang paglalakad, sisiguraduhin ko na dadanak ang dugo niya. Isang paa muli ang naglakad patungo kay Theo. Kaya naman inilabas ni Vince ang baril. Kinasay yon at handa nang paputokin ang biglang maglabas si Leah ng baril at itinutok ito kay Vince. Sa tingin mo, natatakot ako dyan? Matagal na akong tapos sa'yo, Del Gracia. Kaya nagtataka ako kung bakit mo pa ito ginagawa. Baby, trust me. Hindi mo gugustuhin na magalit ako. May panunuyas sa boses ni Vince. So, hindi mo rin magugustuhan kapag sumama ako sa iba? Nabura bigla ang isisalabi ni Vince dahil sa sinabi ng dating asawa. Come again? Umuwi ka na, Del Gracia, dahil wala kang trabaho dito. Lalo nang wala kang asawa na kailangan mong manduhan. Leah! What? Kulang pa ba ang salitang wag mo kong guluhin dahil hindi mo na ako asawa? Ito na sana ang huling beses na gagawin mo to. Hindi na nagawa pa ni Vince na paputokin ng tanga na baril at hinayaan na lang na umalis ang asawa kasamang general nito. Nagtatagis ang bagang nito habang pinapanood ang dalawa. Nangako si Vince na babawiin ang asawa kahit anong mangyari. Sige, sumama ka dyan. Hahayaan kitang magpakasaya. Mag-enjoy ka. Pero sa araw na magtapat ang landas natin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala sa akin. Puno ng pagbabantang sabi ni Vince kay Leah. Nilunok pa rin ni Leah ang lahat ng takot sa pagbabanta ni Vince. Dahil alam niyang gagawin ito ng lalaki at kailangan niya mag-ingat kung gusto niyang mapatagal ang pagdurusa ng lalaki. Are you okay? Tanong pa ni Theo. Ako ba dapat ang tinatanong mo? Dapat ikaw. Putlang-putla ka na. Gaga ka kasi. Ba't di mo sinabi na kayang pumatay ng ex-husband mo? Alam mo, buti na lang talaga at di kita gusto. Dahil baka humilata na lang ako dyan sa lupa habang butas ang bungo. Eh bakit kasi nandun? Sana, nang makita mo siya, di ka na lumapit pa. Malay ko ba na kaya mo palang barahin ang asawa mo? Hindi na ako magtataka kung bakit patay na patay sa iyo ang asawa mo. Ikaw lang palang makakabali sa sungay niya. Sabi naman ni Theo na kinatahimik ni Leah. Nakakabali ng sungay? Isang kalokohan. Mahinang bulong niya sa sarili, saka sila sumakay ng sasakyan. Isang linggo pa lang ang nakalipas simula nang huling magtagpo ang landas nila Vince. Subalit gumagawa na ito ng sakit sa ulo ni Leah. Dahil ang lalaki ay gumagawa ng gulo sa bawat panig ng lugar nila at ang malala pa, ang lahat ng ito ay nakatoka kay Leah. Baliw ba yung ex-husband mo? Hindi ba niya alam na ang hirap ng ginagawa niyang gulo? Hindi ba niya alam na ang hirap maglinis ng kalat niya tas gagawin niya to? Ani Carla, na kanina pa yamot na yamot. Hindi lang yan ang ginawa, kundi nang basag pa siya ng mukha ng mga kriminal na huhulihin dapat ni Leah. Lahat sila nasa hospital ngayon at nag-aagaw buhay. Singit naman ni Theo na problemado din sa mga hawak niyang kaso. Ano nang plano mo dyan sa baliw mong ex-husband? Hindi na pwedeng ganito na lang ang gagawin niya. Dahil mas lalo lang nagiging mahirap ang trabaho natin. Hindi ko din alam dahil nanggigigil din ako na sakmalin ang leeg niya at paulanan siya ng bala. Sagot naman ni Leah. Mabuti pa, kausapin mo na yan. Kesa naman mahirapan ka sa mga problemang dala niya. Tapos aayusin ko na rin ang iba pang problema dito sa opisina nang makapagpahinga tayo ng maaga ngayon. Ani Carla, bago ito umalis ng opisina ni Leah at nagtungo sa kabilang opisina.
Nagpaalam na rin si Teo na may aayusin. Kaya siya na lang ang naiwan sa opisina. Pumikit muna siya dahil nais niyang makapag-isip ng tama. Dahil 1 linggo na talaga siyang gigil sa dating asawa. Nang mawala na ang sakit ng ulo niya, bigla na lamang niya hinanap ang cellphone. Idinaya lang numero ng taong kailangan niyang kausapin. Finally, ang akala ko hindi mo na ako kakausapin pa. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Gusto kita makausap. Not today, dahil may ginagawa pa ako na tiyak na ikatutuwa mo, my dear ex-wife. Tila nanunuya pa ang lalaki. Kaya naman mas lalong nag-init ang ulo ni Leah. Sinasabi ko sa iyo, Del Gracia, na isa pang kalokohan mo, papasabugin ko ang bungo mo. Nasaan ka ngayon dahil gusto kita makausap tungkol sa mga kalokohan mo. Kalokohan? Love language ko ito para alam mo kung gaano ako kasabik na pansinin mo. Pwede ba ha? Sabihin mo na lang sa akin kung nasan ka ngayon dahil may pag-uusapan tayo. Remember, may warning? Wala akong pakialam. Ang gusto ko ngayon, sabihin mo kung nasan ka dahil may pag-uusapan tayo. Alright, nandito ako ngayon sa... Babe, matagal pa ba yan? Hindi mo ba ako tutulungan na ayusin ang damit ko? Isang babae ang nagsalita sa background, kaya naman biglang nanigas ang pagkakaupo ni Leah. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib dahil mukhang wala naman talagang pakialam sa kanya ang dating asawa. I'm sorry about that. Nandito ako ngayon sa isang kilalang hotel sa Pasig. Room 345 ang hotel room ko. Sabi ni Vincent sa kabilang linya. Bago nito pinatay ang tawag. Kinuha ni Leah ang baril niya at isinabit yun sa likuran, saka sumakay sa baby motorbike niya patungo sa sinabi nitong hotel. 1 oras pa ang ginugol ni Leah sa biyahe bago siya nakarating dito at totoo nga ang sinabi ng security guard sa baba na nakabook ang buong hotel. Pagpasok ni Leah sa hotel room, sa sinabi ni Vince, natulala siya sa nadatnan dahil puno iyon ang paborito niyang bulaklak. Meron ding mesa sa gitna kung saan nakatapat sa maliwanag na buwan. Ano sa palagay mong ginagawa mo ngayon? Ano kalokohan to? Tanong ni Leah at pilit na sinasabi na hindi siya lalambot sa ginagawa ng lalaki. Kalokohan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dahil wala ko nakikitang kalokohan kung gusto ko itong gawin. Para saan pa? Hindi ba hiwalay na tayo? Binigay ko sa iyo ang kalayaan na gusto mo. Kaya na pang gusto mo? Bakit mo pa ginagawang lahat ng kalokohan na to, ha? Lumapit si Vince kay Leah at lumuhod sa harapan ng babae. Nabigla pa si Leah kaya natakpan niya ang sariling bibig. I'm sorry. Mahinang bulong ni Vince. Bakit hindi mo pa ako balikan, ha? I'm sorry dahil hindi ko man lang inisip ang nararamdaman mo. Ang ginawa ko lang naman ay intindihin ang sarili ko at nakalimutan ko na may asawa pala ako. Tumayo ka dyan dahil malamig ang lapag. Utos pa ni Leah at pilit na itinayo ang lalaki. Ngunit naging matigas si Vince. No, gusto kong tanggapin mo muli ako at bigyan ng pangalawang pagkakataon na mahalin ka. Dahil ngayon aayusin at itatama ako. Bakit? Hindi na maayos ang matagal ng sira. Dahil alam mo sa sarili mo na mas mahal mo ang trabaho mo. I'm sorry, please. Hindi ko nakakayanin kapag nawala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon at pangako aayusin ko na ngayon. Pagsusumamo ni Vince. Hindi na kinaya ni Leah ang nakikita. Kaya naman, umupo na siya upang pantayan ang mukha ni Vince. Fine. Kapag sinaktan mo ako ulit, sisiguraduhin kong hindi mo na talaga ako makikita pa. Para kang tanga. Hindi mo naman nagali ang ganito ah. Naiiyak pang sabi ni Leah. Are you giving me another chance? Oo nga, kaya kapag sinaktan mo ako ulit, sisiguraduhin ko hindi ka nasisinaga ng araw. Inakay na niya ang lalaki at niyakap ng sobrang higpit. Naglakad na rin sila patungo sa mesa, habang sabay na pinupunasan ang mga takas na luha sa kanilang mga mata. Sobrang namiss kita. Halika nga dito, hayaan mo akong yakapin ka pa na mas matagal. Puno ng lambing, nasabi ni Vince.
Ngumiti lamang na sobrang lapad si Leah at saka nakangiting lumapit kay Vince. Niyakap siya ng binata ng sobrang higpit at hinalikan sa noo. Sobrang na-miss din kita, Vince. Me too. I really miss you. Mahinang bulong ng binata. Nanatili silang magkayakap habang pinapanood na ngayon ang maliwanag na buwan. Hindi maalis ang malaking ngiti sa kanilang mga labi. Wow ibang klase ang ngiti mo ngayon, Leah. Nagkabalikan na ba kayo ng dati mong ex-husband? Napapansin ko na ilang araw ka na nakangiti. Ani Carla kay Leah na mag-iisang linggo na atang laging nasa good mood. Masaya naman ako lagi Kailan ba ako naging malungkot, aber? Talaga ba? Kaya pala lagi kang wala sa mood at umiiyak. Ang bilis ng panahon parang kailan lang iyak ka ng iyak dahil sa asawa mo. So, ano na ba ang balita dyan? Nagkabalikan na talaga kayo? Hay nako, manahimik ka nga at tapusin mo na yung pagbabasa sa mga files. Sungit naman. Kwento ka lang ba't di mo magawa? Kapag talaga ikaw umiyak ulit, magtatawanan talaga kita ng sobra. Nakangusupang sabi ni Carla. Basta, magtrabaho ka na lang dyan dahil wala namang mahalaga sa relasyon namin. Saka hindi pa naman kami ulit dahil pinapatunayan pa lang niya ang sarili niya sa akin. Sus, ayan tayo Kaya pala yung isa dyan, malungkot. Pambubwisit pa ni Carla kay Theo na tahimik lang din nagbabasa ng mga files. Pinanlisikan pa ng mga mata ni Leah ang kaibigan dahil hindi ito nakakatulong sa sitwasyon. What? Wala naman akong ginagawang masama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoo na Na-busted ka ng lalaking gusto mo? Bira naman ni Theo. Ang kapal na mukha mo Para sabihin ko sa'yo, gusto niya rin ako. Hiyaw ni Carla sa lalaki. May gusto mang binusted? Mas lalong nagkainitan ng dalawa. Kaya nagpa siya na si Leah na pumagitan na bago pa lumaki ang gulo. Manahimik ka kayong dalawa. Mas lalo niya lang pinapakita sa akin na posibleng magkatuluyan kayo kung ganyan kayo sa isa't isa. Siya kaya lagi na may personal. Tama na yan. At gawin nyo na itong mga bagong kaso dahil wala ang 2 tauhan ko. Masaya sa mga asawa nila. Kaya kayo nang pumalit. Pinaliwanag ni Theo ang susunod na kaso na kailangan matapos ni Carla at Leah ngayong araw. Kailangan nilang malaman kung bakit nga ba namatay ang 2 babae. Pero hanggang ngayon, hindi nila matukoy dahil masyadong magaling ang killer. Yun ba ang gagawin ngayong araw? Wala nang iba? Kasi gusto ko sana makauwi mamaya agad. Ani Leah, kaya napatingin sa kanya si Theo. Pwede ka naman umuwi sa inyo, pero make sure na nakagawa kayo ng reports. Umiwas pa ito ng tingin. Pinalabas na muna ni Leah ang kaibigan na si Carla upang makapag-usap sila ni Theo. Dahil ramdam ni Leah ang problemang dinadala ng kaibigan. Kahit hindi ito magsabi. Theo? Tawag pa niya sa pangalan nito. Kaya tumigil sa pagbabasa ang lalaki at napahilamos na muka gamit ang palad. I know what you're thinking. Pero mali ka na iniisip dahil okay lang ako. Hindi ka okay sa paningin ko. Wala talaga akong ligtas sa'yo, no? Nakangiti man, ngunit naroon ang lungkot sa mga mata nito. Ngayon mo sabihin sa akin kung ano nga bang problema at nang matulungan kita. Kundi man para makapagbigay ako sa'yo ng payo, kahit bilang kaibigan lamang. Kaibigan lamang. Mahinang bulong pa ni Theo. Theo, ano ba talaga problema mo? Nandito kami ni Carla para pakinggan ka. Why? Bakit di mo magawa makalimutan si Vince? Bakit hindi mo kami kayang bigyan ng pagkakataon na patunayan ang mga sarili namin sa'yo? Theo, hindi ba ilang beses na natin ito napag-usapan? Mabuti kang kaibigan para sa akin. At kahit wala naman si Vince sa buhay ko, hindi ko pa rin pangangahasan na hindi maibigkas ni Leah ang salitang yon at minabuti na lang na itikom ang bibig. I know, wag mo na sabihin dahil naiintindihan ko naman. Umasa lang talaga ako na baka mapansin mo ako kahit papano. Sige na,
At kailangan mo nang tapusin ang misyon mo. Sigurado bang okay ka na? Sorry. Wala kang dapat ihingi ng sorry sa akin dahil wala kang kasalanan. Kasalanan ko dahil inibig kita. Kahit na alam ko hindi naman talaga pwede. Gusto ko lang na makita kang masaya. Kaya kapag sinaktan ka ng dalgrasya na yan, babawiin kita sa kanya. Ani Feo, na ikinatawa na lamang ni Leah bago ito lumabas ng opisina. Silang dalawa ni Carla ay nagtungo sa gubat kung saan naganap ang krimen. Subalit napansin ni Leah ang dalawang itim na sasakyan na nasa likuran ng sasakyan nila. Ako lang ba? O sinusundan tayo ng dalawang sasakyan na yan? Tanong pa ni Carla sa kanya. Hindi ko alam pero subukan mo idaan sa ibang daan para malaman natin. Lumiko sila at ganun din ang ginawa ng dalawang sasakyan. Sinusundan nga nila tayo. Anong gagawin natin? Kailangan ko na bang tumawag ng backup? Tanong ni Carla na nagsimula ng magpanik. Hindi kailangan. Kailangan alamin muna natin kung ba't nila tayo sinusundan. Inilabas na ni Leah ang baril at saka ito kinasa. Nanatili naman si Carla sa pagmamaneho. Pero ganun pa rin dahil sinusundan pa rin sila ng dalawang sasakyan. Hindi kaya mga tauhan ng asawa mo yan? Hindi, dahil alam ni Vince na kaya kong protektahan ang sarili ko. Nagulat pa sila nang barilin ang sinasakyan nila. Nalintik ka na, ani Carla at binilisan ang pagmamaneho. Tumawag na tayo ng backup, Leah. Aligagang sigaw ni Carla nang tatlong naka-motorbike na ngayon ang nasa magkabilang gilid nila. Si Leah ang nagpapaputok sa mga ito. Kung saan ang isa ay napatumba niya, subalit ang dalawa ay hindi. Yumuko ka! Nakakabinging sigaw pa ni Leah nang itutok ng isa sa sakay ng motor ang baril. Sinunod din ni Carla at saka sabay putok ng baril ni Leah kaya napatumba ito. Punyeta! Kailangan talaga nating humingi ng backup. Hindi natin sila kakayanin. Dahil na rin sa tig-isang baril lang ang hawak natin. Magmaneho ka lang at akong bahala. Sigaw naman ni Leah at gumapang siya patungong backseat. Binuksan niya ang compartment at saka hinugot ng 5 baril at bala doon. Saan galing ang mga baril na yan? Ba't di mo sinabi sa akin na may koleksyon ka pala? Namamanghang sabi ni Carla. Ngumisi lamang si Leah. Ganito ang benefit na may asawa na mafia boss. Pagmamayabang niya pa, dahil ang asawa niyang si Vince ay maraming koleksyon ng baril at tindero din ito ng mga armas. Hindi na siya magtataka kung bakit napakadami niyang baril dito sa sasakyan. Para daw ito sa emergency at di niya akalain na magagamit niya ang mga yon. Hahalikan niya talaga ito pag nakauwi pa sila ng buhay ni Carla. Magmaneho ka lang at ako nang bahala sa kanila. Sinipa niya ang pintuan nang sira nilang sasakyan at saka walang pagdadalawang isip na binaril ang isa pang motorbike. Tumama ito sa kasunod na sasakyan. Ngayon, ang 2 kotse na lamang ang kailangan niyang patumbahin. Okay ka lang ba, Leah? Nag-aalalang tanong ni Carla nang mapangiwi sa sakit si Leah. Okay lang ako, basta idiretso mo lang pagmamaneho. Utos pa ni Leah kaya naman sinunod ito ni Carla. Dahil na rin sa galing na umilag, ang isang sasakyan, gumewang pakanan ang sinasakyan ni Leah. Paulit-ulit siyang nagmura dahil nauubos na ang oras dahil sa mga ito. Kahit hindi alamin ni Leah kung sino ang mga ito, malinaw na kung kanino kaaway ang mga ito. Sa magaling na si Vince, ngunit ang pinagtataka niya kung paano siya nakilala ng mga ito. Bilisan mong pagpapatakbo, tas lumiko ka pa kanan. Utos pa ni Leah saka nagtago pansamantala upang huminga dahil nararamdaman niyang nahihirapan na siya. Leah naman, ba't kaya na itsura mo? Ba't parang namumutla ka? Nahihintakutang tanong ni Carla. Ayos lang ako. Ituloy mo ang pagmamaneho. Huling lakas ni Leah at pinaputokan ng 2 beses ang sasakyan. Matagumpay niya itong natamaan sa gulong kaya sumalpok ang mga ito sa puno. Nakahinga naman si Carla nang tuluyan nilang matalo ang mga kalaban. Binagala na rin niya ang pagpapatakbo ng sasakyan
Akala ko hindi na tayo makakatakas. Ang galing mo talaga. Di na ako magtataka kung ba't deserve mo maging commander. Puri pa sa kanya ng kaibigan. Subalit nagtaka siya nang hindi ito nagsalita. Kaya nang silipin niya sa rearview mirror, nagulantang si Carla. Dahil ang kaibigan niya, nakabulagta sa backseat habang naliligo ng sariling dugo. Sa kabilang banda naman ay si Vince, na tahimik nagbabasa ng report sa underground business niya. Kanina pa niya tinatawagan ng babae, subalit hindi ito sumasagot. Marahil, nasa misyon ito. Hindi na muna siya nagtrabaho sa underground dahil gusto niya ibigay lahat ng oras sa dalaga upang mapatunayan ang sarili. Nakahanda na din ang singsing upang muli itong pakasalan nang mabitawan niya ito bigla. Nakaramdam siya ng kakaiba habang pinupulot ang singsing. Binitiwan na rin niya ang report files at saka tumingin sa cellphone kung saan may caller na hindi kilalang number. Nang sagutin to ni Vince, namutla siya at dinagang dibdib nang mabalitaan ng tungkol sa asawa. Walang sinayang na oras ang lalaki at tumungo sa ospital kung saan dinala si Leah. Sa may OR nakatayo ang kaibigan ng asawa na si Carla. Vince, anong nangyari kay Leah? May mga sumusunod kasi sa amin na sasakyan at mga nakamotor kanina. Mga kalaban sila na mag-isa lamang kinalaban ni Leah dahil driver ako. Tas nakita ko na lang, naliligo siya sa sarili niyang dugo. Humahagulhol pa ito, kaya hindi na napigilan ni Vince na suntukin ng pader dahil sa matinding galit. Kilala niyo ba kung sino? Umiling ang kaibigan ni Leah. Pero magagaling sila at muntikan na kami kanina. Si Leah lang ang napuruhan dahil siya lang humarap sa kanila. Magtatanong pa sanang muli si Vince nang lumabas ang doktor sa OR. Mabilis na lumapit si Vince upang makita ang asawa ngunit pinigilan siya ng mga nurse. What? Gusto ko makita ang asawa ko. I'm sorry sir pero hindi pwede. Dahil kritikal ang lagay ng babae ngayon. Kailangan pa niyang bantayan dahil hindi nakakatuwa ang bala na nasa katawan niya. Lalo na ang kondisyon niya. Kaya, kailangan pa namin siyang bantayan. Anong ibig mong sabihin kritikal? Doktor ka ba niya? Bakit hindi mo magamot ng maayos ang asawa ko? Calm down, sir. Hindi lang ikaw ang pasyente dito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana ihanda mo ang sarili mo dahil baka kailangan mo pumili. Anong ibig mong sabihin? Mas lalong dinamba ng takot ang puso ni Vince dahil sa sinabi ng doktor. I'm sorry, mister. Pero buntis ang asawa mo. 2 buwan na. Ang mga tama ng baril ay sa abdominal at isa sa balikat. Sobrang hina na ng kapit ng bata. Kaya hindi natin alam kung makakaligtas ba to. What? Ipagdasal mo na sana kayanin ng asawa mo. Pati ng bata. Pero uunahan na kita. Nasa late stage na ang bata. Sana kumapit pa ito hanggang makayanan niya. Dahil di natin alam kung hanggang kailan pakakapit to. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Vince dahil sa narinig sa doktor. Mas lalong umiyak naman si Carla dahil sa narinig. Sabay silang naupo sa lapag habang sabunot naman si Vince sa sariling buhok dahil sa pagsisisi na hinayaan niyang mag-isang asawa. Hindi niya naisip ang dami ng kanyang kaaway at maaaring ang mga yon ang may dahilan kung bakit nangyari ito sa asawa niya. Hindi man lang niya nabigyan ng proteksyon ng dalaga. Sorry, hindi ko man lang natulungan si Leah. Hagulhol ng kaibigan ni Leah na halos mabaliw ngayon sa labis na pagsisisi dahil sa nangyari sa kaibigan. Humahangos na dumating naman si Teo at mabilis na dinaluhan si Carla. Ano nangyari? Kamusta si Leah? Nag-aalalang tanong ni Teo pero hindi nagsalita si Carla. Umiyak lamang ito sa dibdib niya. Namutla si Teo nang makita ang dating asawa ni Leah na humahagulhol sa lapag habang nakaupo doon. Kinabukasan, hindi pa rin madalaw ni Vince ang asawa dahil nasa ICU pa rin to. Nakikita lamang niya ang babae sa malaking salamin na bintana kung saan ang daming tubo na nakasuksok sa bibig at parte ng katawan nito. Hindi niya naman napigilang mapaluha. Ito na yata ang
pinakamahirap na desisyon sa buhay ni Vince. Sana'y mapatawad siya ni Leah pag nagising ito dahil kinailangan niyang pumili sa dalawa at pinili niya ang babae. Sir, nagiging okay na po ang asawa mo. Kaya wag na po kayo masyado mag-isip. Pinapasabi din po ni Doc na pwede niyo na pong kunin ang baby mo. Anang nurse. Sa maliit na lalagyan, naroon ang anak nila ni Leah na halos hindi pa buo. Humagulhol ng sobrang lakas si Vince habang nakaluhod sa maliit na sanggol. Patawarin mo si Daddy, nak. Hindi ko talaga kaya mawala ang mami mo. 5 oras matapos mailibing ang anak nila, muling bumalik si Vince sa ospital. Naabutan niya pa si Theo na kinakausap ang babae. Subalit hindi magawang magalit ni Vince. Isa lamang ang gusto niya ngayon. At ito ay ang magising ang babae. Nailibing na ba ang sanggol? Yeah. Sa tingin mo, paano kaya matatanggap ni Leah to? Ang gago mo kasi. Ba't di mo man lang siya pinotektahan? Maski si Carla ay naroon na tahimik lamang nakatingin sa labas. Mugto na naman ang mga mata nito dahil sa labis na pag-iyak. I know, I'm sorry. Wala naman may gusto nito. Talagang kasama sa trabaho niya ang ganito. Pero hindi ko lang matanggap kung ba't di nyo alam na buntis siya. Walang nakakaalam. Dahil wala din ako napapansin na kakaiba kay Leah nun. Walang pregnancy symptoms. Kaya naman nagkakagulatan na rin ngayon. Sabi naman ni Carla. Mabuti pa, wag na lang magsisihan. Ang mahalaga buhay si Leah. Alam ko na maiintindihan niya kung bakit mas pinili mong mabuhay siya kaysa sa anak niyo. Isa pa, doktor na ang nagsabi na hindi talaga mabubuhay ang fetus. Mas lalo lamang siyang duduguin, kundi pa ito aalisin. Wala may gusto na nangyari. Ani Theo na nagpatahimik sa dalawa. 2 oras ang tinagal ng mga ito at nagpaalam ng umalis. Dumalaw na rin ang kapatid ni Vince at ang mga asawa nila upang makita ang kalagayan ng pinakamamahal niya. Baby, wala ka bang planong gumising ha? 1 linggo ka ng tulog. Pagkausap ni Vince sa babae habang pinupunasan ng basang wipes ang kamay nito. Miss na kaya kita. Dagdag pa niya at muling pumatak ang mga luha. Nangako ako na hindi kita hahayaang masaktan. Pero mukhang masasaktan naman kita. Huwag mo kong iiwan, okay? Baka kasi hindi ko na rin makayanan. Ngayon pang nawala ang anak natin dahil sa kapabayaan ko. Pumatak ang mga luha ni Vince habang kinakausap ang babae. Umaasa na maririnig siya. Maganda ang paligid. Maraming mga bulaklak na may matitingkad na kulay. Isang lawa kung saan ang mga bibi ay masayang lumalangoy. Hindi mawari ni Leah kung nasan siya. Naupo na lamang siya sa berdeng damo at pinanood ang ganda ng paligid. Kanina pa niya hinahanap si Vince, ngunit hindi niya ito mahanap. Ang huling alam ni Leah ay nasa loob siya ng sasakyan at nakikipaglaban. Mommy! Matinis na boses ang nakaagaw sa atensyon niya. Mula sa malayo nakita niya isang batang babae na masayang nakangiti habang papalapit sa kanya. Bakit po sad ka? Hindi po ba dapat happy ka? Saad pa nito, subalit nagtataka si Leah kung bakit lumuluha ang mga mata niya. Nasasaktan siya habang nakatingin sa batang babaeng nasa harapan niya. Don't cry po, Mommy, kasi balang araw magkikita tayo. Nasa heaven na ako? Saka bakit mo ako tinatawag na Mommy? Wala pa akong baby. Baby mo po ako. At opo, nasa heaven na po ako. Saad nito, kaya naman mas lalong bumuhos sa mga luha ni Leah. Alam niya na panaginip lamang ang lahat ng ito. Pero ba't nasasaktan siya? Anak ba talaga kita sa future? No. Baby mo po ako sa kasalukuyan. Bakit ang laki mo kung baby na kita? Hindi ba dapat baby ka pa lang? Biro pa ni Leah, ngunit ngumiti lang ang batang babae. Kissing na po, Mommy, kasi nakakaawa na po si Daddy at hinahanap ka na niya. Sino naman pala ang daddy mo? Si Vince ba? Naku, wag ka magmana doon.
Mommy, gising ka na po. Anak naman, hayaan mo muna si Mami dito para masamahan ka. Umiling lamang ang bata sa kanya at tinuro ang isang pintuan. Nagtaka naman si Leah kung ba't siya pinapapasok sa loob ng bahay. Gising ka na po, Mami. Tagal na po sila naghihintay sa'yo. Anak, nag-uusap pa tayo. Di ba pwedeng dito na lang si Mama? Parang mas masaya dito eh. Para may makasama ka. Puno ng sakit na tumingin muli si Leah sa babae. No, gising ka na po, Mami. Naghihintay po si Daddy sa'yo. I'm okay po dito. Promise. Anak, hayaan mo na si Mami dito, okay? Aalis din ako mamaya at hahanapin ko ang daddy mo. Muling umiling ang batang babae at saka lumapit kay Leah. Niyakap siya nito, kaya naman mas lalong bumuhos sa mga luha niya. Hinalikan pa siya nito sa noo, na mas lalong nagpahagulhol sa kanya. Gising ka na po, Mami. Dahil naghihintay sila sa'yo. Parang hinihele siya ng boses ng anak. Ipinikit ni Leah ang mga mata, at nang muli niya itong idilat, sumalubong sa kanya ang puting kisame at ang umiiyak na si Vince sa tabi niya. Nanghihina si Leah nang mapagtanto kung anong panaginip yon. Humagulhol siya na walang tunog habang inaalala ang panaginip kung saan nagpakita sa kanya ang anak. Isang linggo na simula na magising si Leah at maayos ang lagay niya. Hindi pa rin siya maaaring umalis ng ospital dahil kailangan nilang siguraduhin na maayos na ang lagay niya. Simula din na magising siya at malaman ng totoo, hindi kailanman kinausap ni Leah si Vince. Yakap lamang niya ang maliit na banga kung nasa ng anak. Leah, kumain ka na ba? Magpahinga ka muna kaya. Baka mapano ka niyan, kagigising mo lang. Ani Carla at binalatan ng isang mansanas. Wala akong gana, Carla. Gusto ko lang mapag-isa ngayon. Hindi mo ba kakausapin si Vince? Isang linggo nang nakakaawa yung tao. Alam mo na mahirap din para sa kanyang desisyon na ginawa niya. Sana, isipin mo yon. Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Bakit ang dali sa kanya na hayaan ng anak namin? Bakit hindi siya naniwala na kaya namin maligpasan ng ko ang pagkakataong yon? Wala na ibang pagpipilian ng mga oras na nag-aagaw buhay ka. Ang doktor na ang nagsabi na kahit anong oras, susuko na ang bata sa sinapupunan mo. Dahil napuruhan ito sa mga bala na tumama sa'yo. Kung di pa siya mawawala, ikaw ang mawawala. Hindi mo masisisi si Vince kung bakit mas pinili ka niya kaysa sa bata. Saka wag mong kalilimutan na nagdusa si Vince sa desisyon na ginawa niya. Ani Carla na nagpatahimik kay Leah. Sobrang sakit kasi, Carla, na pinaginipan ko yung anak ko. Alam mo ba, sabi niya masaya daw siya doon at wag ko siyang iisipin, pero paano naman ako dito? Anak ko yun eh. Bigla na lamang nawalan. Pag-iyak ni Leah. Lumapit si Carla sa babae at niyakap niya ito upang mabawasan ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Shh! Walang may gusto, okay? Naniniwala ako na may dadating pang sobra sa'yo. Alam ko na malalampasan mo pa rin yan. Ibinuhos ni Leah ang lahat ng sama ng loob niya. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob niya. Iniyak niya ang lahat ng pangungulila hanggang sa maging magaan sa kanya ang lahat. Gabi na nang magawang bisitahin ni Vince ang babae. Ito palagi ang ginagawa upang hindi ito magalit sa kanya. Simula kasi na magising ito at nalaman na nangyari tungkol sa anak nila, nagalit ito at ayaw na siyang makita. Naiintindihan niya ang asawa niya. Kaya naman upang makita pa rin ito ay sa gabi siya nagtutungo kung saan tulog na ang babae. Dala pa niya ang pulang bouquet ng bulaklak, saka siya dahan-dahang pumasok sa loob ng hospital room. Tahimik na ang babae at nakapatay na rin ang ilaw. Kaya naman maaari na siyang dumito kahit 5 minuto lang. Hindi tumigil ang mga kapatid ni Vince hanggat hindi nakikita ang mga hayop na gumawa sa babae. Pinatay nila ang mga ito at pinahirapan ng sobra. Hindi pa nakontento ang mga kapatid niya at inubos nila ang bawat miyembro ng grupo. Mga kalabang ibang grupo pala ang sumugod kay Leah at sa kaibigan nito. Yun ang naging ganti ni Vince dahil sa ginawa ng mga ito sa babae. Maski si Theo na isang general,
Naging bingis sa ginawa ng mga Del Gracia. Isa itong general na binasura ang bawat daing ng pamilyang namatayan dahil sa ginawa ng mga ito sa kaibigan at sa bata na tinanggalan ng karapatang mabuhay. Binitawan na muna ni Vince ang bulaklak sa ibabaw ng mesa. Kasama na ang mga paboritong pagkain ni Leah. Lumapit siya sa babae at tinalikan ito sa noo ng puno ng pag-iingat. Umupo ito sa tabi ni Leah at paulit-ulit na humingi ng tawad sa dalaga. Di nagtatagal. Labag man sa loob niya, pinili ni Vince na tumayo upang lisanin ng silid nang biglang magsalita ang babae. Aalis ka na naman tas babalik mamayang gabi. Madilim man, hindi nakaligtas sa mga mata ni Leah ang pangungulila at lungkot sa mga mata ni Vince. Baby, aalis ka na naman. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kamusta ako? Hindi mo ba ako na-miss, ganun ba? Baby naman. Ano, tatayo ka na lang dyan at di mo ako yayakapin, ganun ba? Mabilis na lumapit si Vince sa babae at saka ito sinalubong na mahigpit na yakap. I miss you so much. Kaya ba natitiis mo na ako ngayon? Tagal kitang inantay na kausapin ako pero gabi ka pala pumupuslit? I'm sorry. Takot ako na ipagtabuyan mo dahil galit ka pa sa akin. Ayoko na itaboy mo ako, baby. Hindi ko kakayanin kapag ikaw ang nawala. Sino bang nagsabi na mawawala ako, ha? Wala naman na. Nagtataray man, ando naman ang mga luha ni Leah. Luha dahil sa labis na pangungulila sa lalaking akala niya ay hindi marunong masaktan. Mabuti naman dahil hindi kita pakakawalan. Kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan na makikita kang ganyan. I'm sorry, baby. Nang dahil sa atin, nawala ang baby natin. Wala lang talaga ako ibang pagpipilian ng araw na yon. I can't lose you. Naiintindihan ko naman ngayon. And sorry din kung nagawa ko magalit sa'yo na hindi iniisip na nasasaktan ka din. It's okay. Dahil alam ko mas masakit sa'yo nangyari. Kaya ayoko lang nadagdagan pa ang bigat na nararamdaman mo. Nagkatitigan pa silang dalawa hanggang sa unti-unting nagdikit ang mga labi nila. Nung banayad lamang ang bawat hagod ng mga labi nila hanggang sa palalim ng palalim. Pero natigil sila nang marinig ang pag-iingay ng tiyan ni Leah. Di ka pa kumakain? Nakataas ang kilay ni Vince. Napalabi naman si Leah sa pagkabitin sa halikan nila. Dahil sobrang namiss niya talaga ang lalaki. Hindi pa ako kumakain simula kanina dahil hinihintay kong dumating ka. What? Di ka kumain simula kanina? Alam mo ba kung anong oras na? Sorry na, hindi na mauulit. Samahan mo na rin akong kumain dahil mukhang masarap ang dala mo. Leah, wag mo akong utuin. Ba't di ka pa kumakain? Bawal sa'yo yan. Wag ka na maingay. Nagugutom na ako. Makalipas ang 5 taon, ang lahat ng paghihirap ni Vince at Leah ay nasuklian ng totoong kaligayahan. Ikinasal silang muli at binigayaan ng anak. Hindi lang isa, kundi 3 makukulit na bata. Biniyayaan sila ng triplets na sing-tigas ng ulo ni Vince. Subalit, may angking kaswitan pa rin, kaya napapawi ang inis ni Leah. Narinig mo ba ako, Van at Ven? O baka naman gusto nyong isumbong ko kayo sa daddy nyo na magtigil ang katigasan ng ulo nyo? Mommy, hindi ko po ginawa yun. Sina Van at Ven po. That's not true. Si Von po talaga nakabasag ng baso, Mommy. Sabi naman ni Van. Sumasakit na ang ulo ni Leah sa mga anak. Kaya binabawi niya na ang sinabi niyang sweet ang mga ito. Wala atang araw na hindi siya sumisigaw sa mga pasaway niyang anak. Anong gagawin natin yan? Alam niyo bang mahal na mahal ng daddy niyo ang basong yan? Dahil ginawa yan ng kapatid niyo si Liara, hindi ba? Paano gagawin niyo? May babalik niyo ba yan? Nabasag kasi ng mga anak niya ang baso na ginawa ng unikaihan nila na si Liara, ang bunsong anak ni Leah at Vince. Ganyan naman po si Daddy, mahal niya lang si Liara. Anak? Huwag niyo sasabihin yan. Dahil mahal kayo ng daddy niyo, lahat kayo mahal niya. Then why po si Liara na palagi niya lang nilalaro?
Ba't po siya nagagalit sa amin kapag nasisira namin layuan ni Liar? Anak, mahal kayo ni Daddy, okay? Huwag niyo iniisip yan. Lahat kayo, mahal niya, saka... What's happening here? Tanong ni Vince dala ang anak nilang si Liara, na 3 taong gulang. Ipinasok pa sa loob ng bahay ang mga laruan na binili nito. Mas lalong namutla si Lia nang makitang naghahanap ng laruan ng 3 anak ngunit wala. Nagtataka naman si Vince dahil ganyan ang tingin ng asawa sa kanya. Mommy! Sigaw pa ni Liara saka tumakbo papunta kay Lia. Pero nagulat sila na makita ni Vince ang baso na nagkalat sa lupa. What the hell? Sino may gawa nito? Malakas na sigaw ni Vince kaya naman nagulat ang triplets at napayuko. Baby, ang boses mo. No! Ba't niyo binasag to? Hindi niyo ba alam na gawa to ng kapatid niyo? So? Mas lalo nagulat si Lia na sumagot si Van. Kahit na may mumunting luha ang mga mata nito. Anong sabi mo? Why are you angry dahil sa isang baso? Pakiramdam ni Vince ay nagdilim ang paningin niya at kamuntikan pang mapalo ang sariling anak. I hate you! Nagulantang sila ng sabay-sabay na sabihin niyo ng 3 at umakyat patungong silid nila. Nagtataka si Vince na napatingin kay Lia na umiwas na lamang ng tingin. I'm sorry. Mahinang bulong ni Vince na mapagtanto ang kamuntikan ng nagawa. Okay lang. Naintindihan kita. Pero sa tingin ko nagiging unfair ka na sa mga bata. What do you mean? Mahal ko silang lahat at alam mo yan. Kahit isang laruan, binili mo sila? Puro laruan ni Liara ang nakikita ko. Hindi nagsalita si Vince. Ang mga display at larawan sa bahay natin. Saka napatingin si Vince dito. Iisang picture lang ang meron, ang triplets, habang ang anak nilang bunso na puno ng larawan. I didn't mean to. Ngayon ko lang napansin pero naging unfair ka na sa mga anak mo. Alam ko naman ang dahilan kung bakit mo ginagawa to. Pero may mga anak pa tayo maliban kay Liara. Huminga muna ng malalim si Vince bago kumatok sa pintuan ng mga anak. Pinagbuksan naman siya subalit muling sinara kaya pinigilan to ni Vince. Mga anak, pwede ba kayo makausap ni Daddy? Why? Gusto ko lang makausap kayo, please. Gusto humingi ni Daddy ng sorry sa inyo. It's okay po. Sabi ng bata ngunit umiwas ng tingin. Hindi na uulitin ni Daddy. Sorry kung nakalimutan kayo. At lagi na lamang si Liara. Mga anak, hindi ko napansin dahil nakafocus ang atensyon ko sa kapatid niyo. It's okay, Daddy. We understand po. Saka pinunasan pa ang takas na luha sa mapupulang pisngi ng bata. Sorry, babawi si Daddy sa inyo, okay? Ito na ang huling beses na mararamdaman nyo yan. Mahal ko kayo na higit pa sa inaakala nyo. Sobrang mahal ko kayo, mahal na mahal. Hinalikan pa ang noo ng mga anak. Daddy! Napahagulhol naman ng mga bata habang nakayakap sa ama nila. Oo, hindi ko na uulitin yun. Mamahalin ko na kayo ng tama. Hindi niyo na muling mararamdaman ang lahat ng yon. Lumuluha namang nakatingin si Lia sa mag-aama habang may ngiti sa mga labi. Hindi niya mapigilan na maging emosyonal dahil hindi rin sila naging perpektong mga magulang. Pero kinakaya nila, lalo na ang magiging mabuting magulang sa 4 na anak. Puntahan na natin si Mami at Liara. Gusto niyo ba ipagluto ho kayo? O gusto niyo ba pumunta tayo sa Disneyland? Anong gusto niyo, kiss? Tanong pa ni Vince habang nakikipagkulitan sa mga anak. Hagik-gik naman na hagik ang mga bata. Habang naglakad paalis si Lia sa silid at hinayaan ang mag-aama na maging masaya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Commander's Husband is a Mafia Boss. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories,
Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!